Nagsimula ang kwento sa isang magandang babae na nagngangalang Nina. Isang araw, nasa isang convenience store si Nina at nakatayo sa harap ng cashier habang puno ang kanyang shopping basket. Ngunit nang ilabas niya ang pera mula sa kanyang pataka, hindi pala ito sapat upang bayaran ang lahat. Nagalit siya at pumili na lamang ng ilang gamit bago iniwan ng iba. Nang makalabas na siya, muli siyang sinundan ng malas. Biglang nabasa ang kanyang damit dahil sa tubig na tumalsik mula sa isang dumaan na sasakyan. Bumaba ang lalaking nasa loob ng sasakyan at humingi ng tawad. Ngunit minura siya ng babae gamit ang masasakit na salita. Ang may-ari ng sasakyan, na mabuti naman ang intensyon, ay nag-alok ng pera upang makabili siya ng bagong damit at inalok din siyang samahan sa pinakamalapit na ATM, ngunit iba ang pagkakaintindi ng babae sa alok na iyon at naramdaman niyang iniinsulto siya. Lalo siyang nagalit at mariing tinanggihan ng alok bago umalis at iwan ang lalaki. Ang babaeng ito ay nagngangalang Nina na nakatira sa isang simpleng apartment kasama ang kanyang asawang si Alex. Pagdating sa bahay na galit pa rin, sa halip na maaliw ay napag-alitan siya ni Alex na kagagaling lamang makatanggap ng sulat mula sa bangko. Naglalaman ang sulat ng banta na sasamsam ang kanilang ari-arian kapag hindi nabayaran ang utang sa itinakdang oras. Sinisi ni Alex si Nina dahil hindi nito ipinaalala sa kanya ang tungkol sa bayarin. Nalungkot si Nina dahil sa sitwasyon. Nang makita ni Alex ang kalungkutan ng kanyang asawa, agad siyang humingi ng tawad at ipinaliwanag na hindi niya intensyong saktan ang kanyang damdamin. Nang kumalma na ang sitwasyon, nagpasya silang dalawa na mag-neighbor pasreng. Si Alex ay isang propesor sa isang universidad, at si Nina naman ay isa sa kanyang mga estudyante. Madalas itanong ng kaibigan ni Nina na si Lara kung paano siya nakapag-asawa kay Alex, ngunit ipinaliwanag ni Nina na hindi ang pagiging propesor ni Alex ang dahilan kung bakit siya nahulog dito, kundi dahil para sa kanya ay parang prinsipe si Alex. Matapos ang klase, sinabi ni Alex kay Nina na may kakilala siya sa bangko na nagbigay ng impormasyon tungkol sa pagdating ng mga business partner mula sa China na nangangailangan ng interpreter. Bukod sa pagtuturo, nagtatrabaho rin si Alex bilang part-time tour guide. Iminungkahi ni Alex kay Nina na kunin ang trabahong yun bilang dagdag na kita sa pag-asang bibigyan sila ng bangko ng palugit sa pagbabayad ng kanilang utang. Dahil ayaw ni Nina na makitang mag-isa at nahihirapan ang kanyang asawa, pumayag siyang kunin ang trabaho. Sa madaling salita, pumunta si Nina sa bangko at naghanda para sa kanyang tungkulin. Pagdating niya, dinala siya sa isang silid upang makipagkita sa pinuno ng bangko. Laking gulat ni Nina nang malaman niyang ang pinuno ng bangko ay ang lalaking minura niya sa kalsada ilang araw na ang nakalipas, at ang pangalan ng lalaki ay Serge. Kahit medyo awkward, nanatili silang parehong propesyonal. Matapos ang business meeting, dumating ang oras para aliwin ang mga kliyente sa pamamagitan ng mas magaan na aktibidad. Habang nasa event, nagsimula nang maging mas malapit ang usapan ni Serge at Nina, kabilang na ang tungkol sa pagsusugal. Si Nina na noong una ay nakikisabay lamang ay nakakagulat na nanalo ng $7,000 sa laro, lalong naging kapansin-pansin ang pagiging malapit nila at hindi yun nakaligtas sa atensyon ni John, kaibigan ni Serge na sinisilip sila ng may pagdududa. Nabatid na may asawa na pala si Serge at mayroon siyang isang asawa at isang anak. Ang lalong pagiging malapit ni Serge at Nina ay tila nagsimulang magdulot ng tensyon at mga tanong sa kanilang mga kasamahan. Bagamat mukhang maayos naman ang relasyon ni Serge sa kanyang asawa, pakiramdam ng kanyang asawa ay mas inuuna ni Serge ang trabaho kaysa sa paggugol ng dekalidad na oras kasama ang pamilya. Isang araw, niyaya ni John sina Serge at Nina na maglaro ng bowling. Mukhang talagang nag-enjoy sila sa laro. Hindi nagtagal, nagmungkahi si John ng magandang ideya kay Serge na yayain si Nina na magpusreng sa gabi. Matapos maglaro ng bowling, niyaya ni Serge si Nina na maghapunan. Habang naghahapunan, sinubukan ni Nina na pag-usapan ang problemang pinansyal na kinakaharap niya sa pag-asang matutulungan siya ni Serge. Ngunit tumanggi si Serge na pag-usapan ng trabaho at magalang siyang nag-aya kay Nina na mag-neighbor pasreng. Naramdaman ni Nina na iniinsulto siya sa imbitasyong iyon kaya agad siyang umalis. Bago umalis si Nina, iginiit ni Serge na hindi niya gagawin ang alok na yun kung hindi talaga siya interesado kay Nina. Sinabi rin niya na maaari siyang makipag-ugnayan muli kay Serge kung magbabago ang isip niya sa hinaharap. Pagbalik sa bahay, ikinwento ni Nina sa kanyang asawa ang kanyang karanasan sa kasino. Ngunit muli siyang pinagalitan ni Alex dahil itinuring niyang padalos-dalos si Nina kahit nanalo naman siya sa laro. Nakaramdam si Nina ng matinding pressure dahil madalas siyang sinisisi sa kanyang mga ginagawa. Isang araw, muli silang nakatanggap ng babala mula sa bangko. Naalala ni Nina na nasa kanya pa ang numero ng telepono ni Serge. Kahit nag-aalinlangan, nagpasya si Nina na tawagan siya upang matulungan ang kanyang asawa. Nagkasundo silang magkita sa isang hotel, kung saan nagkaintindihan sila sa kani-kanilang sitwasyon. Hindi na kinailangang hingin pa ni Nina. Agad na nakipag-ugnayan si Serge sa bangko upang humingi ng palugit sa pagbabayad ng utang. Pagkatapos ay kusang loob na ipinakita ni Nina ang kanyang Keong Rocken bilang pasasalamat kay Serge. Matapos makipagkita kay Serge sa hotel, agad na umuwi si Nina upang hindi maghinala ang kanyang asawa. Pagdating ni Nina sa bahay, masayang sinabi ni Alex sa kanya na binigyan sila ng bangko ng palugit sa pagbabayad ng kanilang utang. Ngunit tila hindi gaanong natuwa si Nina at ordinaryo lamang ang kanyang naging reaksyon. Sa kabilang banda, umuwi si Serge at hinarap ang pagdududa ng kanyang asawa dahil naamoy nito ang pabango ng isang babae. Makalipas ang ilang araw, biglang tinawagan ni Serge si Nina at niyaya siyang muli na mag-neighbor pasreng. Ipinaliwanag ni Serge na inayos na niya ang oras at lugar para sa kanilang dalawa.
ngunit tinanggihan ni Nina ang imbitasyon. Gayunpaman, iginiit ni Serge na hihintayin niya si Nina sa lugar na napagkasunduan nila. Nagpa siya si Nina na magpaalam kay Alex at puntahan si Lara, ngunit bigla niyang naalala na ngayon pala ang araw na ipinangako ni Serge. Matapos mag-isip sandali, nagpa siya si Nina na kanselahin ang pagkikita nila ni Lara at piliing puntahan si Serge. Pagdating niya sa hotel, naghihintay na si Serge sa lobby, hindi na nagtagal at agad silang umalis upang mag-Maybar pass ring, matapos maging komportable sa isa't isa. Inayos ni Serge ang oras para muli silang magkita. Nang dumating ang napagkasunduang araw, nakarating si Nina sa lobby ng hotel at nagulat dahil kinansela ni Serge ang kanilang pagkikita nang hindi man lamang siya sinabihan. Umalis si Nina na maraming tanong sa kanyang isip, lumalabas na kinansela ni Serge ang kanilang pagkikita dahil abala siya sa pag-aalaga sa kanyang anak na may sakit. Lumipas ang mga araw nang walang balita mula kay Serge para kay Nina. Ang kawalan ng katiyakan ay muling nagdulot kay Nina ng pag-aalala at stress na kalaunan ay nakaapekto sa kanyang kalusugan hanggang sa mawalan siya ng malay. Dinala ni Alex si Nina upang magpagamot at alagaan siya. Ngunit sa magulong isip ni Nina, bigla niyang inamin na nakipag-neighbor pass rin siya sa ibang tao. Dinurog nito ang puso ni Alex na sa huli ay pinalaya si Nina mula sa kanilang apartment. Desperado si Nina at sinubukang tawagan si Serge. Sa huli ay nagkita sila at ikinwento ni Nina ang lahat ng nangyari. Noon ay inalok ni Serge na protektahan si Nina at maging binalak niyang bigyan ito ng apartment bilang tirahan. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalim ang ipinagbabawal na relasyon na ito para kay Nina. Pakiramdam niya ay nakukuha niya kay Serge ang mga bagay na hindi niya kailanman naramdaman kasama si Alex. Ganoon din si Serge na handang samahan si Nina sa tuwing kailangan nito ng suporta, ngunit isang araw, biglang pumunta si Alex sa apartment ni Nina. Doon ay sinubukan ni Alex na kumbinsihin si Nina na hindi taos-pusong mahal siya ni Serge. Itinanggi ni Nina ang sinabi ni Alex at sinabi niyang ang relasyon niya kay Serge ay nagdala sa kanya ng kaligayahang hindi niya kailanman naramdaman noon. Pinilit ni Alex si Nina na mag-Maybar pass ring, nahati ang damdamin ni Nina sa pagitan ng kanyang tungkulin sa kanyang asawa at ng kagustuhan niyang mamuhay sa buhay na pinili niya kasama si Serge. Matapos ang pangyayaring yon, kinuha ng asawa ni Serge ang kanyang cellphone dahil may tawag mula kay Nina. Napagtanto ng asawa ni Serge ang mga ginagawa ng kanyang asawa at ginaisan siya upang sagutin ang tawag ni Nina. Agad na sinunod ni Serge ang sinabi ni Nina at nagtungo sa apartment nito ng gabing yon. Ikinwento ni Nina ang nangyari sa kanya kay Alex at isiniwalat na nagdadalang tao siya sa anak ni Serge. Kahit nagulat, anako ni Serge ang responsibilidad sa sitwasyon at nangakong aalagaan si Nina at ang kanilang anak. Pagdating ni Serge sa bahay, tila alam na ng kanyang asawa ang nangyari kahit hindi pa ito direktang sinasabi ni Serge. Sa kabila ng kalungkutan, sa huli ay hinayaan ng asawa ni Serge na umalis ito upang panagutan ang kanyang ginawa. Isang gabi, pag-uwi ni Alex mula sa pagtuturo, bigla siyang inatake ng dalawang lalaki na lumabas na mga tauhan ni Serge. Ipinakita ng pangyayaring ito ang mga naging kahihinatnan ng ipinagbabawal na relasyon ni Nina at Serge. Lumipas ang ilang taon. Makikitang karga ni Nina ang isang batang lalaki na anak niya kay Serge. Ngayon ay nagagawa ni Serge na patas na hatiin ang kanyang oras sa pagitan ng kanyang asawa at ni Nina. At maayos naman ang lahat. Isang araw, dumalo sina Nina at Serge sa isang party kung saan naroon din si Alex bilang panauhin. Gayunpaman, walang makikitang tensyon sa pagitan nila gaya ng nangyari noon. Lumapit sina Nina at Serge kay Alex ng maayos upang makipagkamay. Makikitang silang tatlo ay tila nakipagkasundo na sa kanilang nakaraan. Ngunit sa gitna ng sandaling yon, biglang nakatanggap si Serge ng tawag dahil sa isang usaping pangtrabaho na nagpilit sa kanyang iwan si Nina. Matapos umalis ni Serge, ipinagpatuloy nina Alex at Nina ang kanilang reunion sa silid ng hotel. Kahit si Nina ang nag-aya kay Alex na mag-Maybar pass ring sa hotel na yon, hindi ibig sabihin na balak ni Nina na makipagbalikan kay Alex. Para kay Nina, isa lamang itong kasiyahan at dito nagtatapos ang pelikula. At yan ang naging kwento ng pelikulang About Love, kaya subukan ninyong isulat sa comment section kung ano ang masasabi ninyo tungkol sa tinalakay natin ngayon. At kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-like. Ako si Judes Taiwanteng, salamat sa panonood ng video at hanggang sa susunod.